mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras natin. Ganap na pong 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon.
DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Sabi kanina ni Sir Jess, init daw pati si Engineer Mike Lawan Ngayon pong happy Tuesday afternoon na po tayo, ika-19 sa buwan ng Mayo. It's May 19, 2026 na po. Mga kaibigan, muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Meron po tayong mga panauhin live dito po sa ating studio. Makakasama natin ang ating mga partner pagdating po sa public service. Eto, long time no see to Long time no see, long time no hear. Pero laging nandyan. Lagi lang the mad dog. Di ba? Mamaya po makakasama natin at syempre ang hug. Lagi-lagi. Tapos meron tayong mga pagsasamahan po ng mga bloodletting activities. Kailangan natin ng dugo. No? Pwede lang maging vampira para makaipon ng dugo para maisalin doon po sa mga nangangailangan. Nako naman. Pero alam niyo, sipag-sipag ng ating team dyan Ang ating DZRH Operation Tulong MBD team headed by Sir Noli Onchenko, Sir Steve Vasquez. Sir Steve, our condolences po sa pagpanaw po ng butihing ama ng Sir Steve Vasquez. Ayan, Esteban Vasquez Sr. Kasi si Sir Steve ay junior. Pumanaw po ang kanyang ama at nandyan po sa Holy Gardens Memorial Park sa may Angono, Rizal. Po. Our condolences po sa buong family po ng Sir Steve Vasquez. So mamaya po makausapan natin ng Sir Steve. But anyway, our condolences and of course our condolences din po sa isa sa ating napakasipag na team leader for 17 years sa DZRH Operation Tulong. Ayan, team leader natin sa Navotas area, Ka Eddie Palay, na nakasama pa natin sa ating sports fest. Pero kinuha na po siya ni Lord. Again, our condolences po sa buong family na nakatutok lagi sa atin. Ang kanya pong mga labi ay nakalagak dyan po sa may Floresco Funeral Homes, Funeraria Floresco na matatagpuan po sa may Dagat-Dagatan Avenue, Longos, Malabon City, So malapit po yan dyan sa may Fisher Mall doon sa ating mga members ng Operation Tulong. Yan, pwede pong nating bigyang pugay ang isang napakabait na team leader po ng Operation Tulong. Napakasipag at napakatahimik. Gawa lang ng gawa, tulong lang ng tulong. So isa po yan talagang hindi mo maririnig ang boses pero lagi nakangiti hanggang sa huling sandali. Kaya tayo po ay nagpupugay kay Ka Eddie Palay at sa kanyang pamilya para po doon sa iba pang mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan po dyan po sa Navotas. Ililipat po ang kanyang mga labi, iuwi po sa Cuyo, Palawan this coming Friday. Kaya hanggang Thursday night na lamang po siya dyan po sa may Funeraria Floresco. So pinagbibigay alam po yan ng kanya pong mga mahal sa buhay, lalo na po yung kanyang anak. Actually apo, pero parang anak na niya, napaka-sweet sa kanya si Andrea Nicole Pulvera. So Andrea, nakatutok sila sa atin every now and then. Again, ang aming pong pakikiramay ng DZRH Operation Tulong Family for Ka Eddie Palay for 17 years na talaga namang ang serbisyo sa DZRH Operation Tulong hindi po matatawaran. Again, our condolences. Ating pakikiramay. Okay mga kaibigan, siguro hataw na muna tayo para mabilis.
Maya-maya po ay makakasama natin ang ating mga panauhin mula po sa Mad Dog Motorcycle. Ayan, kita nyo ha, mamaya sasakay tayo. At syempre ang Regional Hug, no? Ang Harley Owners Group. Iba yung po pasok sa mind ko. Harley Owners Group. Nasabihin ko, Davidson na eh. Harley Owners Group. Ayan, Philippines. Mamaya po, Regional Hug Philippines. Makakasama natin. Lagi-lagi. Nandito, nakasuporta din. At syempre ang ating Voltracom. Standby lang po. Puntahan na muna natin dahil ang DZRH Operation Tulong ay babalik ulit tayo sa mga lansangan. Sino ba makasama natin ngayon? Mga super din ba ito? Ayan, para nang sa ganun makapaghatid po tayo ng munting handog para po sa ating mga tsuper na nahihirapan pa rin sa taas po ng presyo ng gasolina. Kahit papano meron tayong pandagdag sa kanilang hapagkainan. Alamin natin mula sa Laloma, Quezon City. Kala ko yung mga maglilitsyon eh. Di ba naglitsyon festival sila? Oo, pinalipas nila yung malakas na ulan. Chairman Danny Ditera, kala ko nandun ka eh. Doon sa Lechonan Festival ng Laloma, di po ba? Pinalipas sila ulan, tapos ayun, nagtuloy yung Lechonan Festival dyan po sa Laloma, Quezon City. Aba, mga construction worker pala. Sige nga, alamin na natin mula sa ating Team Operation Tulong, Aiza Gabriel. Aiza, magandang hapon sa inyong lahat. Sana nakakalilim kayo ha, nasa lilim kayo ngayon kasi mainit. Aiza, go ahead. Yes, Miss Mino, magandang hapon. Nako, time out muna tayo sa napakasustansyang lechon dito sa Laloma at kumustahin muna natin ang mga kuyang nating manggagawa ngayon na ang ating mga kuyang construction worker na sa kasalukuyan habang nakikipagkwentuhan tayo ay ang ilan nilang mga kasamahan ay tuloy-tuloy din ang paggawa para sa kanilang proyekto. Kumustahin muna natin sila Kuya Marlon. Kuya Marlon, kaway-kaway. Ayan si Miss May. Ito po si Kuya Bon Jovi. Yan. At si Kuya Yvonne. Ganda ng pangalan na Bon Jovi. Oh. Mga artistahin at syempre ma'am, hindi siya mula sa Senado pero apelyido na lang si Kuya Marvin Zubiri. Aba, ang mahal ng apelyido Zubiri. Mga bigato ng kasama ko ngayong araw pero sa kabila ng mabibigat nilang mga pangalan o mga kilalang pangalan, mga tanyag na pangalan, kumustahin muna natin ang kanilang mga lagay. Syempre, ngayong medyo dito kasi mismo ngayon sa Laloma, medyo umaambon-ambon, At so yung ambon ba mainit pa rin yung singaw ng ng lupa? Ingat kayo dyan. Maambon at maalinsangan yung panahon. Kaya ito yung isa sa mga bagay na sinasaladuhan natin sa ating mga kuyang construction worker. Kuya, may pagkwentuhan tayo, Kuya Bon Jovi. Kuya Bon Jovi, gaano katagal ka na ba na construction worker? 6 years po. 6 years? Yes. Bakit construction worker po ang naisip? Wala pong mababa po sa buwanan. Tapos di po matanggap sa sa mga magandang trabaho. Dahil po sa mga may tato, wala pong gano'n. Hindi po kami matanggap sa ganung trabaho eh. Kaya sa construction po kami pumasok. May diskriminasyon? Depende po. Meron, parang gano'n. Kaya sa construction po kami pumasok. Okay po. Ito Miss May, si Yvonne. Si Yvonne, Miss May, ang pinakabata dito sa ating tropa ngayong araw. Ilang taon ka na, Yvonne? 20 po. 20. Sila nanay at tatay, kumusta naman? Wala na po ang tatay ko. Ang nanay ko po nasa bahay lang po. Ngayon, di ka ba nagsusustento? Hindi po. Kumbaga, nag-iwalay po ako sa nanay ko. Bakit? Dahil may sakit binubuhat. Meron na siyang pamilyang sarili? Opo, ma'am. Ilan na anak? Wala pa pong anak. Wala pang anak. Ilan taon ka na ba, kuya? 20 po. 20. Anong pangalan mo ulit? Yvonne po. Yvonne, Kuya Yvonne. So, 20 years old ka. Pero nag-aral ka? Nag-graduate ka ba na high school? Hanggang grade 9 lang po ang tinapos ko, ma'am. Grade 9. Oo. Gusto mo pa ulit mag-aral? Habang walang anak? Opo, kung papalari po mag-aral, bakit po hindi? Oo nga. Sige. At siguro dapat doble lang sa sipag at tiyaga, Kuya Yvonne? Opo. Oo. Wag mo nang mag-anak. Bata pa naman 20. Di ba? Oo, kasal na kayo? Hindi po.
Oo, si partner, anong ginagawa? Wala po, may sarili po siyang anak sa sa ibang lalaki. Okay. May ilan? Isa lang po. So yun ang sinusuportahan mo ngayon. Opo. Ayun. So dapat medyo maghigpit ano. Sa bagay, ang arawan yata ng construction worker medyo malaki no. Magkano ba inaabot? Kuya Marlon. Eto ma'am, si Kuya Marlon. Kuya Marlon, magkano ang arawan ninyo? Minimum lang po kami, ma'am. Minimum. Pero no work, no pay. Ganun talaga, ma'am, sa construction po, ma'am. Parang parang kontratahan, ano? Opo, no work, no pay talaga po, ma'am. Kaya kailangan magsipag, no? Pero alagaan ng mga sarili sa mainit na panahon, ha? Opo, ma'am. Thank you. Oo, ha? Mag-iingat, ha? Wag, una-una lalo na pagkatapos ba? Sabi nila ba, construction worker daw, kaisipag daw uminom eh. Totoo ba? Depende sa tao po, ma'am. Depende sa tao. Oo. Sa inyo. Siyempre, members po tayo. Good health, good health. Yung pinaghirapan. Pamilya. Oo nga. Si Kuya Bon Jovi, teka, sinong kinakaway ni Kuya Bon Jovi? Successful kasi Miss May, pakita natin Kuya Ariel, successful kasi Miss May nila na na-shoot yung ginagawa nilang manhole dito sa may gilid, ayan. Wow, Sa mga kasama nila kasi kanina bago pa tayo dumating, sinusubukan na talaga nila na i-shoot yung manhole na iyon pero hindi madali-dali. Iyon, ngayon, shoot na, pasok. Na-shoot na kasi ikaw talaga inistorbo mo eh. O sige na. Nang istorbo ka sa trabaho, mamaya masisante yung mga yan. Nagpaalam ka ba? Nagpaalam tayo sa ating mga boss dito sa gilid na. Sige. So ano ang doon sa anong pangalan ni Kuya doon sa dulo? Si Kuya Marvin. Kuya Marvin. Ikaw meron ka ring pamilya. May sarili ka ng pamilya. Meron po. Baka babata naman to. Ilan taong ka na? 46 na po, ma'am. 46 ka na. Aba, kala ko ka lang, pinabili ka lang na suka, 20. Natawa siya. At ang bata, ilan na anak mo, Kuya Marvin? 4. So lahat nag-aaral. Lala, may mga asawa na po, ma'am. Yung isa na lang, yung bunso na lang nag-aaral po, ma'am. Ang aga mo nag-asawa. Si Mrs. nasa bahay lang. Punta naman, okay. So may isang nag-aaral, yun ang binubuhay ngayon. Nandun sa Zamboanga eh. Zamboanga. So padala-padala ka lang. Opo. Kumusta buhay-buhay sa mga panahon na to? Kumusta? Medyo okay naman po, ma'am. Okay lang? Nakapagpadala pa ng sapat? Nakapagpadala pa ng ng estudyante po. Para sa anak. Oo. Pero ramdam nyo ba na mataas ang bilihin? Ramdam na ramdam talaga, ma'am. Mataas talaga. Anong gusto mo sabihin dun sa mga natin, mga opisyal natin sa gobyerno? Sana po, taasan nila ng kaunti yung sahod ng gagawa. Oo nga, no? Isa ka sa nagsasabi na ang sweldo itaas. Opo. Sige. Oo. Basta mag-iingat kayo lagi, ha? Sa pagtatrabaho sa construction, ha? Sige na, Isa, bigay mo ng kanilang mga regalo bago pa masisante sa trabaho yung mga yan. Inistorbo mo eh. Hindi. Kumbaga pansamantalang pahinga ng ating mga kuyang. Kaya naman, para dagdagan pa, ang ngiti. Isang ngiti nga dyan. Yan, isang magandang yan, sinasabi ko. Para mas lalo pang mapalaki ang mga ngiti sa kanilang mga labi, ay narito po ang kaunting regalo mula sa DZRH Operation Tulong. Ayan. Ito po, ayan. Magagamit niyo po yan. Ito po Kuya Marvin, sa inyo, magagamit niyo po mga yan. Mga dilata at mga bigas at halo-halo yan, mga kape. Ayan, so i-enjoy nila. Magagamit niyo po, para habang nasa duty kayo, habang nasa barracks, ay kahit mapaano may magiging kutkutin po kayo. Ayan, ano masasabi ninyo, Kuya? Maraming salamat po sa DCRH sa regalo po. Salamat po. Ikaw, Kuya. Maraming salamat po Kuya, sa DCRH. Baka may gusto kang shout. Sabihin mo. Ito ako. Saingin mo na.
Tontuwa si kuya. Sabi mo mamaya magsasaing siya. DZRH. Tama ko. Yan, Yan, no? pagkakatansin ito. Kuyang Marvin, ikaw, baka may gusto kang i-shout out. Maraming salamat po sa DZRM. Maraming salamat po sa DZRM. Shoutout na lang po ako sa mga anak ko dyan sa Garay. Sige po. Yan, Miss May. Siguro ituloy na rin natin ang ating kwentuhan maya-maya at magsisimula na kami ulit na maghalo ng mga gagamiting semento para sa pagmumolde ulit ng gagamitin sa kanilang manhole. Mula pa rin dito sa Laloma, Quezon City, ito si AZ Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaway-kaway po! Iyon, no? Yan, sabi ko na sa inyo, si Aiza matututong mag-mold. Maghahalo daw siya na semento. Ay, sige, lumaki ang muscle mo dyan. Maraming salamat sa ating team operation, tulong Aiza Gabriel. At sino bang piloto ni Aiza? Si Ariel, Alejandro, at ang ating team operation tulong. Maraming salamat mga kuya, ating mga manggagawa sa construction. Ano po? Babalik po tayo standby sa ating mga panauhin. Oras natin, 17 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan.
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 24 na minuto na tayo makalipas po ang 3:00 ng hapon. Punta muna tayo sa mga report ha. Alamin muna natin. Si Senate President Alan Peter Cayetano dapat daw suspendihin ha kung command responsibility ang magiging batayan. Sino nagsabi niyan? RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle? Si Senate President Alan Peter Cayetano ang dapat unang suspendihin kung command responsibility ang magiging batayan. Ito yung diretsahang sagot ni National Group Investigation Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng apela ni Cayetano na dapat na siyang suspendihin. Ayon sa direktor, responsibilidad ng Senate President si Acting Osa Amao Aplasca na inamin siyang unang nagpaputok o nagpakawala ng mga warning shots sa mga NBI agent. Kung siya naman yung tatanungin, sinabi ni Matibag na nakahanda siyang humarap sa anumang investigasyon. Pakinggan natin ang direktor. Okay. Una-una po, hindi naman ako gagudod na nagpaputok ng baril. Siguro, yung sinasabi, because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, unang-unang suspindihin, dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Then command responsibility niya si Sergeant at Times. At in fact, inaamin ni Sergeant at Times, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve kung ano man penalty na gagawin po natin. Si Cayetano sa tanggapan ng Ombudsman na patawan din ng preventive suspension yung NBI Director dahil mas suspect pa umano ito kaysa kay Aplasca. Itinatwiran niyang sino mang tao gagawin daw yung ginawa ng USAA kung may lulusob na armadong kalalakihan sa kanilang tahanan.
Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, ang lokal na pamahalaan po ng Maynila itinanggi daw na empleyado yung Chinong naaresto sa pamimeke ng mga dokumento. Alamin natin ang buong detalye, ibabalita naman ni RH9 Tina Nolasco. Tina? This May, itinanggihan ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang anumang koneksyon sa isang Chinese national na nadakip ng Bureau of Immigration o BI matapos mahulihan ng mga peking dokumento. Sa inilabas na pahayag ng Manila LGU, binigyang diin ni City Administrator Attorney Wiley Quintos the 14th na hindi nila tauhan ang nasabing Chinese national na nagngangalang Peter B. Zhuang na nadakip ng BI noong March 30, 2026. Ito'y matapos magpakita ng mga peking dokumento gaya ng late registered birth certificate, Philippine passport, driver's license, ID ng Manila City Hall at nagpakilalang Foreign Relation Director ng lungsod ang nasabing Chinese national. Git ni Quintos, anumang ID, certification o dokumento na nagmumula kay Zhuang ay walang kaugnayan sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Hindi rin anya sa kasalukuyang administrasyon nagmula ang ID na nakumpiska sa Chinese national na posibleng inisyu umano noon pang ng mga opisyal ng nagdaang administrasyon. Pag-itiyak ni Quintos, hindi ko konsintihin ng pamahalaang lungsod ang anumang uri ng misrepresentation at ilegal na paggamit ng pangalan at tanggapan ng mga opisyal ng lungsod. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH9 Tina Nolasco. Babalik po tayo, standby lang. At dadako na tayo sa ating mga partner. Oras natin, 27 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Better sa Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Mga kaibigan, oras po natin. 35 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon at ngayon dako na po tayo sa ating mga partner. Katatapos lang nung kanilang napakalaking medical mission diyan po sa San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Ayan na, taga Quezon City pa naman ako, taga dyan ako malapit-lapit dyan. Anyway mga kaibigan, ipakilala muna natin ang ating Voltracom team, medical team ng DCRH Operation Tulong, ang ating team leader, Chairman Danny Detera. Chairman, magandang hapon po. Good afternoon. Yes, magandang hapon sa iyo, Sister May. Magandang hapon sa lahat na nakikinig at sa ating mga kasama rito. Engineer Mike, Direk Yen Rojas, Chairman Jess Crisologo ng Magdog, lalo na sa lahat na nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, Engineer Mike Lawan. Engineer Mike, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig, Ma'am May, at sa public service hour na to. Ayan, syempre sa pamamagitan po ng ating Voltracom team. Ito yung usong-uso kasing ginagawa pagka medical mission, kasama lagi ito eh. May tuli ba? Meron. Ayun, meron. Okay, pakilala na natin. Mad Dog Motorcycle. Kayo po bang president? Hindi until po. now? Ako po ay nataasan bilang chairman po chairman ng Special Projects Committee. Wow, ng Mad Dog. Mad Dog. The Mad Dog Motorcycle Club. himself. Ganun ba yun? Sir Jess Crisologo. Sir Jess, welcome back. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa inyo po, Ma'am May, at sa aking mga kasama sa mga project. At maraming salamat at ako'y naimbitahan dito sa inyong programa. At syempre, sabi ko nga ang Davidson. Ano ba, Harley Davidson? Ayun, lagi ako nagkakamali sa pangalan kasi eh. Ayan, The Hug, no? Ayan, PH, ang kanilang regional director. Ayan, Sir Rizalino Rojas, Director Yen. Director Yen, magandang hapon. Tama po ba? Regional Director. Opo, magandang hapon. Oo, na-promote ng gusto ang Director Yen eh. Good afternoon po. Welcome back. Thank you po sa pag-imbita ulit sa atin dito. Etong mga tong gagaling sa mga motorsiklo, hindi pa ako sinakay kahit minsan eh. Makasakay nga minsan. Bawal ba? Bawal ba yun sa Hug? Direk yan. Bawal pag hindi partner, no? Lang po. Pag backride nga, bawal. Pero si Chairman Danny, dahil single to, pwede. Ganun. Kasi di ba may rule kayong ganun sa Hug? May rules kami. Oo. Di ba na dapat ang kasakay ninyo ay either girlfriend or wife. Pagka kayo po yun. Tapos pag girl, ano ba tawag sa inyo pagka girl? Sister po, Ladies of Harley. Ladies of Harley. Ayan, the Harley Davidson. Ayan, okay. At pagka naman si Chairman, dahil binata, pwede ako. Pwede ang backride. Ayan. Chairman, di ako sinasakay. Nakikisakay lang ako eh. Ayan, okay. Pag-usapan po natin, ayan, medical mission ninyo dyan sa Barangay San Bartolome. Ilang mga beneficiary ito? Sino ba? Sir Jess? Laging ganito, no? Marami kayong ganitong mga mission. Meron po kaming ganyang taon-taon po ginagawa namin ito. At actually, sinabi ko nga, nakasama na namin lalong-lalo na si Chairman Danny Detera. Siguro kung mga 15 years, nagsama na kami sa mga iba-ibang proyekto. Tagal na po. Nahinto lang nung pandemic. Pero ganun pa man... nung pandemic dapat nga, di ba? Opo. Kasama mo po. Kaya lang, dahil yung iba may edad na, umiiwas din na tamaan ng COVID. Kaya na-stop for a while. Opo. And then you're here, we're back. You're back pala. Opo. You're back. May bago kasi kami presidente ngayon ng Mad Dog. Opo. Si Mark Plumer. At sabi niya, ituloy natin itong ginagawa natin na pagtulong sa mga community, lalong-lalo na doon sa mga lugar na nangangailangan ng serbisyo medical. Kasi iba-iba kayo eh. Pag sinabing Mad Dog, ano ang signature project and program po ninyo, Sir Jess? Actually, dahil karamihan po ng mga membro ay sa ngayon, karamihan ay mga foreigner, no? Sanay sila sa ganitong gawain. In fact, sa Amerika at sa Europa, yung kultura ng motorsiklo ron nadala nila rito. At part ng kultura sa motorcycle club sa Amerika, yung sila ay sumusuporta sa mga charity works at sila po ay nag-organize ng mga gawaing pang medical para sa mga bata rin, yung tinatawag naming toy run. Yung toy run parang ini-entertain nila at ipinapasyal nila at tinutulungan nila yung mga orphanage at yung mga batang mga musmus. Opo. Kasi ang mga membership po ninyo sa Mad Dog,
sabi mo nga, karamihan din, mga foreigners. Sa ngayon po, parang ganun na. Talaga pa, pero may mga chapter pa rin naman doon. Meron po. Actually, we have 6 chapters. It started here. It was founded by our President Emeritus Tom Lieber way back 1994. So it is our 32nd year na ngayon. Then meron kaming Mad Dog Singapore, Mad Dog Hong Kong, Mad Dog Thailand, Mad Dog Japan, Mad Dog China. And then Mad Dog Philippines. Dito po nag-umpisa. Dito nag-start. Opo. Dito nag-founded. Dito po. Wow. Ang founder, sino po? Foreigner din? Opo, si Tom Lieber. Dati po siyang presidente ng Wyatt Suaco, Philippines. Okay. Kaya pala meron kayo ngayong Mad Dog Motorcycle Club, 3 decades, Unleash Freedom, Courage, and Loyalty. Opo. Naku, hindi ko pa ito mabuksan pero bubuksan ko ito, promise. Thank you po dito so nandito ang kasaysayan ng Mad Dog. Actually, pangatlo na yan Ang talagang kasaysayan niya doon sa unang coffee table book namin. Pangatlo na po yan. Tuloy-tuloy yan, every 10 years. Pag may binibigay sa akin, gustong-gusto ko pa naman magbasa nito hanggang matapos. Meron na walang babasahin na bago. Puro litrato po yan. Kasi minsan nakakatuwang tignan yung mga sektor na, alam mo yun, napaka-adventurous. Di ba? Tipong hanggang saan na ba yun narating ninyo at inyong pinalipad ang inyong Mad Dog motorcycle? Meron po kaming mga local rides. Meron kaming weekly rides, quarterly ride, meron kaming yearly rides, at meron kaming international ride. Ayun. Usually yung quarterly rides namin, ang tawag namin QMM, ito ay dinadala sa isang lugar sa Pilipinas, minsan ginagawa sa Mindoro, sa Subic, minsan sa Tugigaraw, at pag international naman sa Japan, sa Malaysia, minsan sa Singapore. Yung mga chapters namin, sila yung nag-host doon. Basta may nag-host, tas lahat kayo nagpa-participate. But that is yearly. Yearly. Po. Wow, galing. So ano pong signature project ninyo? Like ito, meron kayong medical mission or medical mission services? Ang mga proyekto po namin na talagang tinututukan namin aside from the medical mission, yung tinatawag po namin annual toy run where we are sponsoring and inviting at least 4 yung inaalagaan namin mga orphanages. O yung Duyan ni Maria, yung mountain tribe sa Lubao, at meron din kami nung kapatiran dito sa San Andres. At itong huli ay merong isang lugar dito sa Quezon City na isinama na rin namin. Ayun. Sa mga orphanages. Opo. At ang parang ito yung mga adopted community po ninyo sa Mad Dog. Malaking gawain namin yan pag December. Every first Sunday of December, yearly. So, kumpleto po yan. Sinusundo namin sa Pampanga at dinadala namin dito. At yan po ginagawa sa Handlebar sa Makati. As kumpleto, meron kami mga magician, meron kami mga foods, at meron kami mga regalo, mga t-shirts. Ayun po, at least mga 200 kids. At syempre, yung inyo pong mga gastusin dito sa mga, ito'y pondo ng Mad Dog na galing din sa inyong mga bulsa. Galing po sa amin, at meron din kaming fundraising. Galing. May mga fundraising. Yearly, meron kami nung siguro sabihin ko na, every February, meron kaming Mad Dog Golf Tournament. Yun. Yun ay nakakalikom po kami ng pondo sa ganun. At meron din kami nung tinatawag na poker run na ginagawa sa Clark, at paikot po yan ng Sambales, Bataan, hanggang pabalik. At marami namang nakakalikom din kami ng pondo, pandagdag sa mga proyekto po mga namin. project ninyo, lalo na para sa inyong mga beneficiary. At kabila nga po yung medical mission ninyo nitong nakaraan lang. Bakit po sa San Bartolome? At sa Novaliches? Actually, community nyo rin? Nakikipag-coordinate po kami kay Chairman Danny. So sa every ating time medical na team, nagpaplano kami ng medical mission, kinukonsulta ko si Chairman Danny kung saan pwedeng dalhin yung pagtulong ng Mad Dog. Ayun, para sa ating medical team, kasi sila yung medical team. Ayun. Kaya maraming pagpapasalamat namin sa Voltracom at sa operation tulong ng DCRH, lalong-lalo na sa inyo, ma'am.
So ito'y pinagsama-samang serbisyo para sa circumcision sa tuli. Ako kinikinit ako, dami na ng mga bata kasi bakasyon ngayon. Para mga gusto magtalunan sa ilog, wala may ilog dito sa Maynila pagkatapos Well, Pero ito naman syempre, maganda naman makabago. nung Saturday. Ganda naman ng nangyari kaya nung Saturday. Maganda ang pag-organize ni Chairman Jess. Ganun. Meron pa nga silang pabahay sa Katutubo sa Pampanga noon napasama ako noon Oo. So matagal, project din ninyo. Opo, meron kami, iba-iba. Meron kami deep indigenous. well. Siguro kung may 300 deep well na yata na ibigay namin sa mga community, meron na. At meron ding for a while, na-involve din kami sa mga yung children cancer patients dito sa PGH. Yes, oo. As yung Operation Smile. Operation Clip Palit. Oo nga, marami. Ayan. So, congratulations. Gano'ng karami po yung sa Tuli Dental and Opta ninyo? Siguro si Chairman. Well, ang record nasa amin dalawa ni engineer Chairman. Dental nung Saturday, tayo ng pre-dental ng 110. Oo. Then sa dami nun Opto, 200. Sa circumcision naman, naka 55 kami. So totally 365 ang atin nabiyayaan sa mga tiga Barangay San Bartolome. Kaya nagpapasalamat din ako sa ating butihing chairwoman na si pangalan to, yung barangay chairwoman, napakabait Kapitana. talaga. Oo, si Kapitana. Mainit ang ating pagtanggap doon. At itong si President Pinky Ramos naman, yung UFGP, tawagan United for Good, Rotary Nova of San Bartolome, napakaganda ang kanilang tinulong sa amin dahil hindi nila inaasahan na marami kaming maipaglilingkod doon. Pati si Atty. Permatahom, napakagandang kanilang binigay sa pagtulong sa mga community doon at sa ating joint project dito sa pati si Direk Yen Rojas. Mamaya magkukwento si Direk Yen. Ayan. So, congratulations, dami. So, sa kabuuan, gano'ng karami yan? 365 na pasyente na ating napaglingkuran. Yun lang makapag-circumcision kayo, laking tulong na po. Lalo na pag-summer sa mga kabataan. Okay? Sige, standby lang, Chairman. Sir Jess, Direk Yen, Engineer Mike. Saglit lang po. Oras po natin, 48 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Makakwentuhan naman natin Direk Yen Rojas sa HAG. Ayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng
DZRH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, meron na lamang tayong 9 na minuto, alas 4 na ng hapon. Ang bilis ng oras. Ayan, balikan natin ang Regional Hug Philippines sa pamagitan ni Regional Director Yen Rojas. Direk Yen, nakaisa kayo no dito sa medical mission together with Hug. Pagka ganyan, ang sarap ng collab kasi pareho naman kayo motorcycle group, di ba? Of course, parang the same din yung inyong mga outreach with sa Hug Philippines. Sa Hug din po, gumagawa rin po tayo ng lapit lang, Direk Yen. ng mga medical mission. Sabi ko nga kay Chairman Jess, alam mo, pag tayo nagsama-sama, mas marami tayong matutulungan. Diba? Para ngayon, diba, yung ating pinaplanong ating one ride, one life save, yung ating bloodletting. Again, ito po, open po to sa lahat ng motorcycle rider. And si Chairman Jess, nag-commit na that they will be supporting us. Ang Mad Dog, kausap din natin yung Mad Dog President, si Mark Plummer. He will be supportive. Very, medyo collaborative po kami sa mga iba-ibang mga riding group po. Opo, sabi nga natin, pagka marami nagsasama-sama, mas marami tayong naaabot, mas marami din tayong natutulungan. Di po ba? Pag yung collab kasi parang na doon nabubuo yung mga friendships din and hindi lang yung partnership. Galing. Ayan, okay. So, ang Hug po ngayon, anong mga upcoming project ninyo bukod dun sa pinaghahandaan natin na bloodletting on July 18 na bahagi po ng 87th anniversary ng DZRH. Opo. So, yun po, bukod dun sa ating nilo-launch na One Ride, One Life Save, of course, we have the toy run pag December. Alam ko po, may ginagawa po si Mad Dog na toy run, but we're trying to do this po open to all. And we're very happy. Si Mad Dog po, very supportive. Simula natin yung toy run ng 2024. 2 years na, 25. Yung presidente po nila nahandun din, and they were trying to do this 2026. So we continue po. Yan po yung dalawa nating project, yung One Ride, One Bloodletting, saka yung toy run. We're trying to inspire may movement na yung mga riders paminsan-minsan, hindi mo madalas, pero paminsan-minsan tumutulong din tayo. Opo. At saka nakakabata ng puso yung toy run, Di po ba? Opo. Saka iba yung kasi mga beneficiaries ninyo, really mga bata. Saka pag makikita mo, alam to, makaka-relate sa atin si Love Jess, Chairman Danny, saka si Engineer Mike. Kaya gusto namin yung nag-aabot, yung nagbigay. So makikita mo yung saya ba ng mga bata. Tama. Pag nakita mo yung saya, then yung lalo na yung pagka mga cancer patient, mga bata, grabe po. Marami na din tayong partnership sa Operation Tulong na ganyan yung mga cancer patients. Kaya minsan, madalas din nakakasama natin. Wow, galing. So yun po yung mga collab na ninyo. And then ang isa po natin na bago, ni-launch po natin, yung Ladies of Harley Philippines chapter. So yun ang unang-una. So meron na po niya sa India, meron na sa Thailand. Ngayon po ni-launch natin. Ang bagong director dyan si Direk Feb Canoy. Galing siya sa Hug sa Cebu. So yun po, we're trying to minsan iano natin yung kanilang mga medical mission na ginagawa, yung mga CSR. But ito naman puro ladies, puro babae naman tong grupo po na ito. Ayun. Yun ang yun ang isa sa talagang kapag ka ipinagpapatuloy, kasi parang nagiging regular ng ginagawa. So pagka halimbawa mas lalong lumalawak yung mga partnership, mas marami din yung beneficiaries. May pasasalamatan ka, punta muna tayo kay Sir Jess. Sir Jess, gusto kong dagdagan bago makalimutan. Magpapasalamat. Nakalimutan ko, pero Chairwoman Risa. Si Chairman Risa. Woman Kapitana Risa Pascual. And of course, syempre, yung Hug, di ba? Na nakasama natin, at ang Rotary Club ng San Bartolome. Ayun. Kaya nga sabi po natin, baka meron ka pa. Sige pa po. Go ahead. Okay na po yun. Meron pa?
Direk Ken, ikaw muna. Ayun po, papasalamat po kami una-una dyan sa Mad Dog. Sabi ko nga kanina, alam mo, si DCRH Operation Tulong Voltracom, nandyan yung volunteers, doctors, saka nurses. So, ang kailangan natin, mga kapartner, yung bibigay po ng gamot. Diba? Saka isa nating partner, yung mag-host na lugar. Kasi yung logistics, sino magsiscreen, sino ba yung dapat na pupunta. Ayun po ginawa naman ng Rotary na San Bartolome, saka ni chairman ng barangay ng San Bartolome. Kaya sabi nga natin kanina, pag tayo sama-sama, mas marami po tayong matutulong. Oo, Engineer Mike. O, pagsama-sama daw, kaya lagi kang kasama. O, sama-sama together. Sama-sama together. Oo nga. Siyempre yung ating medical team, Opo. Engineer Mike. Salamatan natin. Para maging successful lahat yung ating medical mission. Di po ba? O yung medical team natin, ano yan, talagang sakripisyo, di ba? They are allocating their weekend. Yes. Gigising ng maaga, di ba? Para lang doon sa ating medical mission. Kaya, oo. Chairman, pasalamatan mo yung mga medical team natin. Mabilis Salamat lang. sa lahat ng mga medical team ng DCRH Operation Tulong Voltracom and KOPC. Salamat kay Chairwoman Lisa Pascual and Pinky Ramos ng Rotary Novaleches of San Bartolome and President ng Mad Dog na si Mark Plummer and Brother Jess ang ating nakasama. Gusto ko rin banggitin siguro yung yung isa sa mga isa sa pinakamatatag naming namumuno, yung international president namin na si Steve Iles. Ayun, oo, galing. Opo. Okay. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Jess Crisologo, sa pagbabalik. Salamat po, Mad Dog Motorcycle Club. Club. Thank you so much. And of course, Director Yen Rojas ng HUG Philippine. Direk Yen. Ayan. Chairman Danny Detera and Engineer Mike Lawan. Thank you so much. Ayan. Okay, thank you. Ayan, pakita mo na lang po. Sige po, dyan na lang. Dyan na lang, Chairman. Upo ka lang. Ayan. Certificate of Appreciation for DCRH Operation Tulong sa Medical Mission na yan. In partnership po kasi tayo. Salamat po. Thank you so much, Sir Jess. Direk Yen. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Pansamantala po tayo magpapaalam sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH Center, DCRH Operation Tulong. Muli ako po si may binauhan para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Ms. Thea Petro Corpus sa programang DCRH Break Time. Oras po natin, meron na lamang tayong 2 minuto, 4:00 na ng hapon.